Public School ang tamang nutrisyon. Pero, mga estudyante, obligadong bayaran ang pagkain ibinibenta ng canteen tuwing recess. Nag-aano sila sa mga estudyante nila na kailangan nilang bumili ng soup namin sa halagang 5 pesos. Ang batang hindi na magbayad ng 5 piso, may parusa. Kasi sa kwento ng pamangkin ko na ibinato sa harap nila yung pera. May pera naman kayo, ba't ayaw yung bumili ng soup? Hindi pwede hindi bibili kasi required and repaid. Pag hindi bumili, ililista kung magkakautang pa mo. Ano mo namin eskwelahan para kumpirmahin ang reklamo. So, hindi talagang binibigay yung section. Pero ito na nire-record kami na bawat section na ito. Dahil pag ang mga patay yung teacher na Aba! Anong klase ko ako sa ito? pinaka, kung sumupra ng mga merong sasabihan mga bata, kaya ng seminar, mo ka lang Ganon, hindi naman natatamang ipasa sa mga bata ang pwedeng tulad niyan. Sa patuloy namin pagtutok sa reklamo, napaglaman ng T3 na may mga estudyante nalipat pa ng section dahil lang sa hindi pagbili ng mga pagkain ibinibenta tuwing recess. Nilibalik yung teacher na kaya magagawa. Sabi ni ma'am, pangutulong daw bayaran ng ako. Voluntary teacher namin. Mula pa sa bagong teacher kasi sabi mo kang mawa naman kayo. Sabi mo kang wala nang sahod. Kahit daw. Higit 2,000 mag-aaral ng Caparos Elementary School itong taon. Kung susumahin ang 5 pisong singil sa lugaw sa bawat bata, aabot na higit 10,000 piso kada araw ang nililigog na eskwelahan. Saan naman kaya nagpupunta ang halagang yan na kinita mula sa mga pobreng bata? Ang ganitong simpleng panabuso sa mga bata sa mga pampublikong paaralan, ipinapabot namin sa Department of Education. Sa pagkakalam ko rin ay wala kaming palusin doon. Hindi naman tama na pilitin mo yung taong bumili ng pagkain niya. Makakausap po natin si Mary Jane Halili, ang principal ng Jesus Caparos Elementary School. Magandang hapon po, ma'am. Hello, good afternoon po. Okay, ma'am, bago na tanong, nakausap ko lang po si Congressman Antonio Antino, yung Vice Chairman ng Basic Education, po, sa public schools. At ang sinabi niya po, sa one day sa radio nakausap po sa 1 days ago, bayaran nangyari itong ganitong klase mga problema sapagkat wala na pong budget ang DepEd. Kulang daw po. Now, kung kulang daw po, dapat ipinapasa mga estudyante. Dito nangyari sa inyong eskwelahan, ma'am, ipinapasa estudyante kung meron mga pagkukulang na pangangailangan na hindi kaya bigyan ng DepEd. Bakit po pinapasa mga estudyante, madam? Bakit po pinipilit at pinapahiya mga estudyante, madam? Actually, hindi po sila pinipilit. Kasi sa totoo lang, ang soup na ibisineserve sa kanila, para lang yung mga batang walang baon, may kainin sa oras ng recess. Pero hindi sila compulsory na kailangan bumili ng soup. Yun lang ay para lang doon sa mga bata na walang baon. Ma'am, nagsalita na nga po yung isang teacher nakuna namin po, hidden camera ang pinakamasakla pa niyan, ma'am, kapag hindi nakapagbili ng merienda, palagi ho ito, hindi na sa eskwelahan ninyo, don't worry, hindi lang po kayo. Pinapahiya at ang iba, inilipat po sa ibang section. Nangyari po ito, talabang ito, madam. Ang gagawin niyo lang po, madam, mas maganda, ipatigil na lang po, ma'am, kung pwede po, ma'am. Pwede ba, ma'am? O sige, wala pong problema yun. At saka titingnan ko din po kung sino yung teacher na ililipat niya ng section, yung bata. Kasi yan naman po ay organized na ang klase sa start pa lang ng school year. Opo, madam, maasahan po namin. Paparusa, titingnan ko rin po, investigahan ho natin yan. Ganito na po, basta tomorrow, madam. Stop na po, madam, ha, please. Parang awa niyo na. Okay, ma'am? Salamat po, ma'am, ha. Stop na. Okay, sige po, wala Salamat po, problema. ma'am. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po, ma'am.